Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Okay, bago po tayo umusad sa ating palatuntunan, ibigay muna natin ang ulat panahon na ihahatid sa atin ng weather forecaster ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services ng Department of Science and Technology o DOST Pag-asa. Panoorin po natin. Magandang hapon, ngayon po ay Biyernes, February 26, 2021 at narito na ang magiging kalagayan ng panahon in the next 24 hours. Sa mga nakalipas na araw, naging mainat at maalinsangan ang panahon na naranasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot po yan ng easterlies o yung mainat na hangin galing sa dagat Pasipiko. And sa mga nakalipas din na araw ay halos hindi po nagparamdam itong ating northeast monsoon or amihan. Naasahan po na ngayong weekend, mahinang amihan ang mararanasan dyan sa may northern Luzon. Ang good news pa po ay wala naman tayong minomonitor na sama ng panahon na posibleng makaapekto or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang matapos po ang buwan ng Pebrero at sa unang linggo ng buwan ng Marso 2021. Tingnan natin na magiging kalagayan ng panahon sa ating bansa bukas, araw ng Sabado, February 27. Mula po tayong inaasahang malalakas na mga pagulan liban sa mga isolated thunderstorms. Nabanggit ko po kanina na posibleng makaranas ng epekto ng mahinang amihan dito sa may northern Luzon. So kung may mga pagulan man po, pulo-pulo at mahihina lamang dito sa may Cagayan Valley Region at sa Cordillera Administrative Region. Samantala dito naman sa dakong Ilocos, sa ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila at sa ilang bahagi po ng Calabarzon, mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas. Samantalang sa ibang bahagi ng Luzon, sa may Bicol, sa Quezon at sa Mimaropa, kung may mga pag-ulan po, sa hapon at sa gabi mataas ang tsansa dahil sa thunderstorms. Pero mainat at maalinsangang panahon ang mararanasan. Very conducive po para sa pagdalaban ng ating mga kababayan ngayong weekend at makakapagpatuyo po surely ng mga damit. Ang forecast maximum temperature bukas sa Baguio City 25 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 30 degrees Celsius, sa Lawag at Legazpi City 31 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa at Tuguegarao 32 degrees Celsius at sa Manila 34 degrees Celsius. Makakaranas din po ng mainit at maalinsangang panahon ang buong Kabisayaan at ang buong Mindanao bukas. May tsansa ng mga isolated thunderstorms lalo po sa silangang bahagi sa hapon at sa gabi. Ang forecast maximum temperature bukas sa Cagayan de Oro, Cebu at Tacloban 31 degrees Celsius, sa Iloilo naman 32 degrees Celsius, sa Davao 33 degrees Celsius at sa Zamboanga City 34 degrees Celsius. Muli po, pwede maglaba at makakapagpatuyo po ng damit this weekend. Wala tayong inaasahang matataas na alon sa ating mga baybaying dagat kaya't malaya pong makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa northern at eastern seaboards ng Pilipinas, banayan hanggang sa katamtaman ang magiging kalagayan ng mga karagatan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa inland seas ng Southern Luzon at ng Visayas, sa Mindanao Sea, Sulusi at sa Moro Gulf, magiging balayad ang kalagayan ng mga karagatan maliban lamang tuwing may thunderstorm kung saan magkakaroon ng panandaliang pagtaas ng alon. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa ngayong linggo hanggang sa Martes, February 28 hanggang March 2, sa Baguio City, may epekto pa rin ang mahinang amihan. Generally, maaliwalas yung panahon. Kung may mga pag-ulan, pulo-pulo at mahina lamang. At sa Martes, may banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. 14 to 25 degrees Celsius ang ating forecast temperature. Sa Metro Manila, Sunday mababa ang tsansahan ng pag-ulan. Medyo maalinsangan po ang mararanasang panahon. Monday and Tuesday, sa hapon at sa gabi, posibleng magkaroon ng mga isolated thunderstorms. 22 hanggang 34 degrees Celsius ang ating forecast temperature. So sa mga nasa labas po, nasa arawan, sa dakong tanghali at early afternoon, huwag pong kalimutan magdala ng pananggalang sa sikat ng araw and of course, tubig po na pag-inom para manatiling hydrated ang ating katawan.
Sa Legazpi City at sa Cebu City, Sunday hanggang Tuesday ay maalinsangang panahon din ang mararanasan with chances of thunderstorms sa hapon at sa gabi. At ang maximum temperature sa Legazpi, 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, Sunday and Tuesday, may chances din po ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Otherwise, mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan. Sa Lunes naman, dahil sa epekto ng easterlies, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan. 25 hanggang 33 degrees Celsius ang forecast temperature. Dahil ilang araw na lang po ay katapusan na po ng buwan ng Pebrero 2021, tingnan natin ang magiging pagtaya ng bilang ng mga bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. Ayon po sa pagtaya ng ating Climatology Division, wala or isang bagyo ang posibleng pumasok sa mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. At nakita natin sa ating slide ngayon yung naging track ng mga bagyo sa mga nagdaang buwan ng Marso, Abril at Mayo. Sa buwan po ng Marso, yung mga bagyo normally ay dumadaan sa northern part ng Mindanao, sa Visayas at tumatawid dyan sa may northern part ng Palawan, at meron ding iba na nagre-recurve or bumabalik sa dagat Pasipiko bago pa lumapit sa ating kalupaan. Sa buwan naman ng Abril, halos parehas din ang track ng ibang bagyo, although mas lumalapit sila sa Pilipinas at lumiliko din or bumabalik, nagre-recurve sa dagat Pasipiko. Sa buwan ng Mayo ay tumataas yung axis na dinadaanan ng bagyo dyan na po sa may Visayas and Southern Luzon area, and again nagre-recurve or lumiliko pabalik sa dagat Pasipiko. Ito po ay ating guide lamang. Titingnan natin yung mga nagdaang track para meron tayong idea if ever magkaroon ng bagyo sa mga buwan ng Marso at Abril at Mayo kung saan ito posibleng dumaan. Ang susunod namang pangalan ng ating mga bagyo ngayong 2021, Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian, Goryo, Waning, Isang, Julina, Kiko, Lani, Maring, Nando, Odette, Paulo, Kedan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin at Zoraida. So far nakakaisang bagyo pa lang tayo, si Bagyong Auring ngayong Pebrero. Para naman sa ating La Nina update, base po sa pagtaya ng ating Climatology Division, mataas po ang tsansa na tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng La Nina ngayong Marso, Abril, Mayo, at posible pagdating ng Abril, Mayo, Hunyo 2021 ay bumalik na tayo sa neutral phase. Ibig sabihin, hindi El Nino at hindi rin La Nina. Ano po bang ibig sabihin nito? Papasok na po tayo sa panahon ng tag-init ngayong Marso. Medyo humihina na po ang epekto ng amihan, and if ever magpapatuloy pa yan, mararamdaman na lamang ang epekto niyan dyan sa may Northern Luzon. Kapag panahon pa rin po ng La Nina, ay meron pa rin po tayo ng above normal or mas mataas sa normal na mga pag-ulan, and makakatulong po yan para medyo maibsan itong mainit na panahon dulot ng ating pagpasok sa panahon ng tag-init. Dito po sa Metro Manila, ang haring araw dulubog mamayang alas 6:03 ng hapon at sisikat bukas ng alas 6:15 ng umaga. Para po sa latest weather updates, i-follow lamang ang ating official Twitter and Facebook accounts DOST_Pag-asa at mag-subscribe sa ating YouTube channel DOST-Pag-asa Weather Report. At para po sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon po at mag-ingat tayong lahat. Happy weekend! Inyo pong napanood ang ulat panahon na inihatid sa atin ng weather forecaster ng DOST Pag-asa. Samantala, panoorin po muna ninyo ang ilang kuntil-butil na paalaala, mensahe at tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Please stay tuned. Ang tuklasin natin ay magbabalik sa inyo sa ilang saglit.
Sa panahon ng pandemyang COVID-19, ano ang saysay ng pagbabahay-bahay ng Department of Agrarian Reform para maabot ang mga magsasakang Agrarian Reform beneficiaries? Ako po si Secretary Casmisiones ng Department of Agrarian Reform. Ang pamahalaan na mismo ang lumalapit sa mga magsasaka. Hindi na po kayo ang parang nanimikluhod na talagang nagmamakaawa para ibigay yung titulo. Ito na po yung titulo ninyo. Hindi namin ni-expect na ganito yung mangyari sa maraming taon na mapangarap namin na matanggap namin yung titulo ng lupa. Maraming salamat sa inyong lahat. Napakaraming salamat po sa inyong po sa tanong magsasaka. At saka sa tulong ng gobyerno. Papasalamat ako kasi itong lupa na pinataka namin, magiging sa akin na po ito. Kasi ang tagal ng panahon, kasama ko po magulang ko dito. Namatay ng tatay ko. Kung buhay man siya, magiging masaya siya para sa amin. Matagal din ako hinihintay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatay Digong, maraming salamat po. Higit sa lupa, hustisyang pang-agraryo at suportang serbisyo. Ito'y para bigyan sila ng pag-asa na huwag sukuan ang pagsasaka upang patuloy na may dumating na pagkain sa hapag ng mga Pilipino. May pandemya man o wala. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Dasal ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, maaari po kayong mag-iwan po ng mensahe sa Facebook page ng BDT Radio Production at ng Pinoy Stream Versatile Radio. Gayun din
rin maaari po nyong i-download ang TuneIn app para mapakinggan po ninyo ang Pinoy Stream. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating website, pinoystreamradio.ph, at maaari rin po kayong bumisita sa YouTube account. Please like and share and subscribe na rin po ang ating pong BDT Radio Productions. Ang tuklasin natin ay napapanood po sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube accounts, at yan po ay mapapanood nyo po sa Karipunan channel and of course sa ating pong BDT Radio Production. So please like, share and subscribe para po maibahagi nyo rin po ang mga kaalaman na mapupulot nyo po rito sa palatuntunang ito sa inyong pong mga kaibigan at mga kakilala. Well, ngayon pong gabi ay napakahalaga po ng ating panauhin. Actually po, noong October 2020, nang binanggit po ni Department of Agriculture Secretary William Dar na kakailanganin nating umangkat ng tilapia at galunggong dahil sa nakitang kakulangan ng 42 araw umano na konsumo o pagkonsumo pagdating sa pangisda ang supply ng bansa. Sa kasalukuyan, gumagawa ng paraan o ng iba't ibang paraan ng pamahalaan upang bigyang kalutasan ang problemang ito maliban sa pag-aangkat. Isa dito ang ahensya ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o mas kilala bilang PICARD. At kung ngayong gabi ay makakasama po ninyo ko o makakasama po natin ang isa po sa ginagalang po ng PICARD. Samahan po ninyo akong tuklasin mula sa panauhin natin na resource speaker na walang iba kundi si Dr. Emmanuel M. Veracruz. Siya po ay Director ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University. Magandang gabi po sa inyo, Director. Magandang gabi ho. Okay. Isa pong malaking karangalan, Director, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunang ito. Well, maari niyo po bang banggitin sa akin, Sir, na ano po ba yung papaano po pumasok yung Central Luzon State University po sa DOST PICARD? Sir? Kami ho ay nag-submit ng proposal tungkol sa tilapia. So, palagi ho kaming pinopondohan ng DOST PICARD sa mga proyekto namin. So, karamihan ng mga pag-aaral namin ay tungkol sa tilapia ho. At yung ipipresent ko ho ngayon ay isa sa mga proyekto na napondohan ng PICARD DOST. Wow, oo. So malaking bagay po ito. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po itong proyekto po na binabanggit po ninyo? Meron po kayong presentation, Director? Wala ho. Okay. I-share ko lang ho sa inyo yung tinatawag nating aquashade technology. Well, Ito ay isang pamamaraan na na-develop ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University. Ito ho ay gumagamit ng greenhouse net sa ibabaw ng breeding pond upang magsilbing pananggal laban sa direktang sikat ng araw at maibsan ng init ng temperatura ng tubig kung saan nire-reproduce ho natin o pinararami yung mga tilapia. Ito hong teknolohiyang ito ay pinondohan ng DOST PICARD. Nung panahon na gine-generate pa lang namin yung technology, tapos yung panahon na pinilot testing namin siya, at ngayon ay yung kino-commercialize na ho. Wow. Kung saan sa tulong ng ibang institusyon kagaya ng Bataan Peninsula State University, Isabela State University, Cavite State University, at Bicol University ay may kalat ang teknolohiyang ito sa mga tilapia hatchery operators sa mga regions 2, 3, 4, and 5. Ang mga project sites ay maaring makita sa mga probinsya ng Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Isabela, Calabarzon at Bicol region. Bakit po, Director, dinevelop ang teknolohiyang ito? Director? Kasi ho, base sa aming pag-aaral, ang reproduction ng tilapia ay sensitibo rin sa temperatura. Alam natin na meron ng climate change, tumataas ang temperatura ng tubig at ng atmosphere sa atin. At
napag-alaman namin na ang tubig ay sa tag-init ay tumataas ang temperatura ng 36 degrees centigrade o higit pa. Wow. So sa temperaturang ito, na tuklasan rin namin na ang sperm motility score at saka yung development ng itlog ng tilapia ay bumababa. At dahil dito ay bumababa rin yung production ng binhi ng tilapia. Dahil dito ay napag-isipan ng FACC LSU na maglagay ng panangga laban sa matinding sikat ng araw. At sa mga breeding pond na ito ay sa panahon ng tag-init nilalagyan namin ng greenhouse net sa ibabaw. Napag-alaman namin na sa paggamit ng panangga gaya ng net ay may kakayahan itong pababain ng temperatura ng tubig nang di bababa sa 3 degrees centigrade. At dahil dito may potensyal ang paggamit ng greenhouse net upang pataasin ang produksyon ng binhi ng tilapia na pangangailangan para sa grow out ng tilapia sa maraming lugar. Nagkakaroon sir talaga ng decline ng production ng fingerlings. Kaya nga sir, nung introduce nila para edible yung aqua shade na itry namin. Tinry namin sir, talagang malaki sir na itulong sa production ng fingerlings. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. So, magkano naman po yung inaasahan po na gastusin sa paggawa po ng aqua shade technology? At kumusta naman po ang kita mula dito? Actually, nakagawa kami ng 3 disenyo. So yung gastos ay maaring kung anong disenyo yung iyong gagamitin. Ang 3 klase ng disenyo ng aqua shade na na-develop namin sa FACC LSU. Una ay yung yari sa bamboo, yung pole o yung kawayan, yung frame niya at kasama yung GI wire. Ito yung frame mo suporta, tapos yung net nga. Ang pangalawa naman ay gawa sa GI pipe o GI wire, kasama ang GI wire. At ang pangatlo ay lahat ay gawa sa GI pipe. So kung meron tayong 500 square meters na breeding pond, inaasahan na gagastos tayo ng higit kumulang na 30,000 pesos. Kung yung unang design ang gagamitin natin, yung umaasa tayo na ang kanyang suporta ay gawa sa kawayan at GI wire. Sa pangalawa naman, yung kombinasyon ng GI pipe saka yung GI wire ay higit kumulang na 55,000 pesos. At dun sa huli, yung puro GI pipe dahil medyo mahal ito, aabot ng higit kumulang na 160,000 pesos. So sa halagang yun, makakabili na tayo nung suporta, yung greenhouse net na may 40% shading effectivity, at pati yung gagamitin sa labor sa paggawa nito, pag-install nitong aqua shade na ito. Tanong ko lang, Director, gaano po kalaki itong usual na aqua shade na ginagawa po ninyo?
Kasi kung masyadong malaki yung breeding pond, medyo magastos na. So, nire-recommenda namin to sa 200 square meters, 500. Siguro hanggang 1,000 kaya pa. Pero kung medyo malaki na, medyo magastos na. Mm-mm. At dito ay inaasahang tataas yung kita natin dahil sa panahon ng tag-init ay magpuproduce tayo ng fingerlings kesa doon sa unshaded na halos kokonti o wala. Inaasahan na tataas ng higit kumulang na 108,000 pesos sa buong isang taon. Wow. Na-discover din namin na pag gumamit ka ng aquashade kahit na tag-ulan ay tumataas din ng konti. Although pag in-analyze mo statistically parang walang significant difference. At sa halagang ito na increase ng kita ay mababawi yung ginastos sa aquashade kung yung unang design na gumagamit tayo ng kawayan at GI wire at yung pangalawang design na GI pipe saka GI wire, sa unang taon pa lamang mababawi na natin yung ginastos. Pero dun sa huli na gumagamit tayo ng GI pipe, purong GI pipe, ay mababawi yung gastos dun sa pangalawang taon. So ano-ano naman po yung mga hakbang o nagawa na ng proyekto para po mapalawig yung kaalaman tungkol sa aquashade technology, Director? Actually, nag-umpisa yung commercialization noong 2019. So, nakapag-conduct na ho kami ng mga seminar tungkol sa aquashade sa Nueva Ecija at saka sa Region 3, sa Bataan at saka sa Isabela. Kasi sa unang taon, ang target ho namin ay Region 2 saka Region 3. Dapat nung nakaraang taon ay nakapag-install na kami ng aquashade sa mga selected hatcheries na magsisilbing modelo. Kaya lang nagkaroon ng lockdown nung March 2020. So hindi namin na ituloy yung paglalagay ng mga model. At yun ay itutuloy namin ngayong taon na to. Actually, nakapaglagay na kami ng model aquashade sa Nueva Ecija. At sa susunod na buwan ay inaasahan namin makapaglalagay na sa Pampanga at saka sa Isabela. Director, ano po ang nakikita niyong magandang epekto po on a macro scale nitong aquashade technology? May epekto po ba to sa supply ng isda sa bansa bukod po dun sa kita, Director? Meron ho kasi ang grow out ng tilapia umaasa sa mga hatcheries. Kung wala hong production ng hatcheries, wala ho silang aaniin masyado, wala silang palalakihin. So isa sa mga naging problema ng mga grow out operators ay yung kakulangan din ng supply ng tilapia fingerlings. At isa sa mga dahilan ay dahil sa panahon na tag-init ay kumukonti yung supply dahil nga naapektuhan yung reproduction ng tilapia ng mainit na panahon. Nabanggit ko kanina na apektado yung sperm motility score, sperm count, saka yung development na itlog. At dahil dito, kadalasan kung hindi man walang production sa tag-init, ay kukonti ang production ng fingerlings o yung binhi sa tag-init. So pag gumamit tayo ng aquashade, magkakaroon ng production. So merong gagamitin yung ating mga grow-out operators pagpapalaki na ng tilapia. So tataas din yung total production ng tilapia natin sa ating bansa. Meron na po ba kayong statistics nung kumbaga parang naging production po mula nang ginamit itong aquashade technology po ninyo? Actually, hindi pa naman masyadong nagagamit ngayon. Kasi nga dapat last year nag-umpisa na yung dissemination. Kaya lang dahil nga sa COVID-19, hindi ho namin na ituloy. Pero meron na rin ibang mga hatcheries na gumagamit. Kaya lang kumisan ibang klase ng net yung ginagamit nila. Hindi kagaya ng greenhouse net na ginagamit namin. Ano po kahalagahan ng greenhouse net na yon kumpara sa ibang karaniwang net na nakikita po natin sa merkado, Director? Kasi ho, napatunayan na namin yung greenhouse net na merong 40% na capacity to inhibit yung penetration ng light. Meron na hong prueba yung kung ilang degrees niya mapapababa. Pwede rin tayong gumamit na ibang klaseng net. Sabi nga nung iba, pwedeng gumamit ng mga halaman. Kaya lang, walang fixed na shading capacity yung mga yon. So, hindi natin sigurado kung ano yung
magiging contribution niya. Pero pwede rin gumamit ng ibang klaseng shading materials. Oo. Kung meron po kayong mensahe sa mga nanonood po natin, lalo na po sa mga mangingisda po. At alam ko po ang particularly ang Department of Agrarian Reform, no? Meron po silang proyekto ng Buhay sa Gulay. At ito po ay inilunsad nila dito po sa Kalakhang, Maynila, sa urban areas. So isa po ang Barangay Bagong Silangan na pinaglunsaran nila ng Buhay sa Gulay. Pero added to that, dun sa Buhay sa Gulay, naglagay din po sila ng nakipag-ugnayan din po sila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naglagay din po sila ng parang fish fund para po makapag-produce din. So, kumbaga hindi na lang siya gulay, meron na rin siyang component ng isda po ngayon, sir. Kaya po, ano po ang pwede po niyong masabi sa mga kababayan po natin na interesado dito sa technology po na ginawa po ninyo? Ahead, Direk. Itong technology na to pwede rin hong gamitin sa grow out. Kaya lang sa grow out na maliit lang ho yung area kasi kung hektarya yung lugar, mahirap po dahil masyado mag-assess na. Pero kung sa urban area, so maliliit lang yung lugar nila, naging problema nila yung masyadong mainit. Kasi kung minsan nagkakaroon din ho ng fish kill pag masyadong mainit sa grow out. Kung maliit lang ho yung fish pond nila, pwede nilang gamitin to. Kaya ngayon, kung hatchery naman ang meron sila, ito talaga ho nire-recommenda namin pag masyadong mainit yung panahon at hindi nangingitlog o nagre-reproduce yung inyong isda. Sa mga interesado po sa nasabing proyekto, kanino po sila maaring makipag-ugnayan, Director? Pwede po sila makipag-ugnayan sa akin sa Freshwater Aquaculture Center. Ang aming numero sa telepono ay 044-456-0681. Pwede rin po sa email fac@clsu.edu.ph o kaya sa clsu@clsu.edu.ph. Baka may Yun. nais pa po kayo, Director, na nais ibahagi na hindi po pa natin natalakay o mensahe po sa ating publiko, lalo na po sa mga sa hanay po o sa sektor po ng pangisdaan, Director? Ito hong aquashade ang karagdagang masasabi ko lang ho. Kasi konti ho ang gustong, yung nagpa-seminar ho kami, konti ang gustong mag-adapt nito dahil yung gastos. Kasi unang nakikita nila, gagastos ka sa umpisa. Pero nasabi ko nga kanina, lalo na kung yung low cost na aquashade ang gagamitin nyo, mababawi nyo na yung gastos sa unang taon pa lamang. So sa pamamagitan nitong teknolohiya na ito ay mapapataas natin yung production ng ating hatchery sa panahon ng tag-init at sa gayon ay masusuplayan natin yung pangangailangan ng mga grow-out farms. Alam natin na isa sa mga lugar na mataas yung production ay sa Pampanga, dito sa Region 3 at doon din sa mga may lakes, sa mga Taal Lake, Laguna Lake. So kailangan nila talaga ng karagdagang supply ng mga magagandang klase ng fingerling. So itong teknolohiya ito ay makakatulong sa atin para paramihin yun. Maraming salamat, Director. At sana hindi po ito ang una at huli na kayo ay bahagi ng palatuntunan ito. At kung may nais po kayong ibahagi ng impormasyon at mga dapat pong malaman ng ating mga kababayan, welcome po kayo sa ating palatuntunan. At sana po magkaroon po tayo ng regular partnership. Anytime po, bukas po ang palatuntunan ito para po sa inyo, Director. Maraming salamat din ho dahil sa pamamagitan ng programang ito ay may kakalat natin itong teknolohiya na ito at marami ring magiging interesado at kung gusto nilang malaman ang kaalaman tungkol dito, pwede nilang lapitan kami sa FAC-CLSU. Maraming salamat ho. Opo. Maraming salamat po, Director, pero standby lang po kayo dyan dahil po ang ating pong mga tagapanood ay nandiyan, baka po may mga katanungan sila, ay maari po kayo mag-iwan ng mensahe o mag-text po kayo o katulad po nung binanggit kanina ni Director ay maari po kayong makipag-ugnayan po sa kanila sa numero na 044
0917-456-0681 o di kaya ay mag-email po kayo sa clsu@clsu.edu.ph. So kung meron po kayong mga dagdag na katanungan ay maaari po kayong magpadala dyan. Well, napakabilis po ng oras, pero oras na para po tayo ay tuluyang magpaalam. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. At maraming salamat sa ating pong naging panauhin ngayon. Pero tandaan po natin, bago po tayo tuloy magpaalam, tandaan po natin batay sa saligang batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, of course, kila Roxanne Suba at Ver Archivido, at sa ating Pinoy Stream Versatile family, yan, ay maraming salamat. At syempre sa ating napakahalagang panauhin po ngayong gabing ito, ang ating pong nakapanayam na si Director Emmanuel de Vera Cruz. At ito po ay napag-usapan namin yung tungkol po dito sa tinatawag po nating aquashade technology. So napakarami nyo pong natutunan. Kasama po ako dun sa natuto, no? Pero katulad po ng sinasabi ni Director na sana po ay tangkilikin po natin itong teknolohiyang to dahil makakatulong po sa ating mga sa sektor po ng pangisdaan. Anyway, kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob po ng 1 oras dito sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Is their outcry, freedom from the bondage of soil, social justice, support and security, a country where farmers are free. Dare to give, start to give it all. One body, mind, heart and soul. We bring harmony among our people, stability and peace for our nation. We don't just give lands to the landless, we give them hope. Their dreams come true, the farm we give makes them farmers. There are heroes to feed us all. Let's give thanks to the farmers for the goods on our place, for the clothes on our backs as they run from dawn till sunset, to make us happy and comfortable. We the workers of agrarian reform, blood, sweat, tears, we give it our all. Every day we see the joy in their eyes. Rain or shine, we endure, we inspire. And
There's no turning back. We'll look far beyond. We dare to give the last parcel of land, the last farmer beneficiaries of carp. Without a farmers, we till our soil when the farmers is rich. So it's a nation the farmers deserve. They are our partners. Dare to give, dare to give it all. The future belongs to the tillers of the soil. Let's give thanks to our farmers for the fruits on our plates, for the clothes on our backs, as they work from dawn to sunset, to make us happy and comfortable, comfortable, comfortable. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.